Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong 1786, ang gobyerno ng Espanya sa Pilipinas ay itinaguyod ang monopolyo ng basi o ng wine sa Ilocos, kung saan ay pinagbawal din nila ang paggawa at ang pagbebenta ng basi sa mga lokal o sa mga Pilipino. Kaya naman ang mga Ilocano na mahilig uminom nito ay napipilitang bumili sa gobyernong Kastila. Ginawa ito ng mga Kastila nang sa ganon ay kumita sila sa ganitong pamamaraan. Sa panahon kasing iyon ay katatapos lang ng okupasyon ng mga Briton sa ating bansa. Kaya naman sila ay bumabawi sa pagkabangkarote. At sa nangyari namang ito ay ang mga Pilipino naman ang naapektuhan, na kahit gustuhin man nilang uminom ng basi kung kailan nila gusto, ay hindi na nila ito magawa kung wala naman silang pambili. Ang bayan ng Pidig sa Badok, kung saan sinasabing ang paglikha ng basi ang pangunahing hanap buhay, ay umalma sa ganitong sitwasyon at sila ay nag-alsa sa pamumuno ni Pedro Mateo at sa Larogo Ambristo, na sinasabi naman ng ilan ay isang tao lang din daw, na ang pangalan naman ay Pedro Ambristo. Ang pag-aalsa ay nagpasimula noong September 16, 1807 sa bayan nga ng Pidig. At ang bayan ng Pidig ay sinundan na rin ng iba pang mga karatig bayan. At sila ay nakipaglaban gamit lamang ang mga pana, sibat, itak at maging pangkaraniwang kutsilyo lamang. Bagaman nagawang makaabante sa mga paunang pagharap. Kaya nga lang nang malaman ng alkalde ng Vigan ang nasabing pag-aalsa, ay bumuo ito ng puwersa ng pinaghalong milisya at mga gwardya sibil. Ang puwersa ng mga Kastila ay gumamit ng kanyon para maitaboy ang mga Pilipino, dahilan para hindi tuluyang makausad ang mga ito. Marami ang binawian ng buhay sa magkabilaang panig. Pero naging matagumpay ang mga Kastila dahil kahit ang mga pinagtataguan at mga pinagkukutaan ng mga nag-aalsa ay naukupan nila. Ang naging tagumpay na ito ng mga Kastila sa labanan ay naging malaking accomplishment para sa kanila, dahilan para ipapinta nila ang mga labanan bilang alaala ng kanilang pagtatagumpay. At ang mga paintings na ito ay matatagpuan sa Vigan Museum. Alam mo ba na sa ating bansa, ang mga tradisyonal na sayaw ay kadalasang ikonokonekta sa relihiyon at mga community festivities ng mga Pilipino. Ang iba naman ay konektado naman at ginagaya ang kapaligiran at naturalesa. Ang maglalatik halimbawa ay nagpapakita ng selebrasyon sa pag-aani ng mga niyog. Ang mga naninirahan naman sa Cordilleras ay meron namang mga sayaw na ang tema ay panliligaw at tigmaan. Ang singkil naman ay isa namang wedding dance. Samantala ang mga pagdiriwang naman na ati-atihan at sinulog na may mabilis na ritmo at nakilala rin sa popular na chanting na halabira. Sa kabilang banda naman, ang sayaw naman na tinikling ay paggaya naman sa galaw ng ibong tikling. Nakatulad din naman ng paggaya ng itik, kasayaw naman na itik-itik. Ang lunsay naman ay isang sayaw naman na mga katutubong hamamapun, kung saan ay grupo ang nagpa-participate dito na may halo pang awitan. At ang awit ay kadalasang may temang pag-ibig. Bukod sa mga sayaw na ito ay meron ding mga sayaw sa ating bansa na nagmula naman sa Espanya at sa Mexico, tulad ng mga sayaw na pandango, sortido at ng hota. Kaya naman nung unang panahon na sinakop nga tayo ng mga Kastila ay nag-i-exist na o ginagawa na ang mga pagsasayaw sa iba't ibang pagdiriwang at sa iba't ibang panig ng ating bansa. Alam mo ba na ang Lake Venado na matatagpuan sa paanan ng Mount Apo ay isa sa sinasabing pinakamisteryosong lawa sa ating bansa? Ito ay dahil na rin sa mga paniniwala ng mga lokal na nakatira dito, na meron daw naninirahan na espiritu sa nasabing lugar. Ang Mount Apo ay matatagpuan sa probinsya ng North Cotabato
At ang lawa nga na nasa paanan nito o ang Lake Venado ay ang sinasabi namang pangalawa sa pinakamataas na lawa sa Pilipinas, kasunod sa Bulalakaw Lake sa Mount Tabayog sa Benguet. Kadalasan ng lawa ay nag-evaporate ang tubig at nawawala ang halos 2/3 na bahagi nito. Ito'y kapag tag-init. Ang pangalan ng lawa na Venado ay hango sa salitang Kastila na ibig sabihin ay deer dahil hugis o saraw ang nasabing lawa. Bukod dito ay tinatawag din ng mga lokal ang lawa na linaw. Ito'y dahil sa napakalinaw o tila crystal clear na tubig dito, kung saan ay nagre-reflect pa nga ang Mount Apo dito. Pero bakit naman ito nabalot ng misteryo, gayong napakaganda nga ng nasabing lugar? Noon kasing April 2007, isang grupo ng mga mountain climbers ang nag-set up ng kampo sa tabi mismo ng lawa. At isa sa mga climbers ay binawian ng buhay o nalunod nang maligo ito sa Lake Venado. At ilang araw pa ang lumipas bago ito nakuha na wala ng buhay. Ayon sa mga lokal, ang naging dahilan daw nito ay nagambala ang espiritong nakatira sa lawa. At may mga sabi-sabi rin na meron pa raw mga nawawalang tao bukod sa nasabing nalunod. Pero nang pag-aralan naman ng otoridad ang insidente o ang pagkalunod nga ng mountain climber, ay isa lamang daw itong typical na aksidente at walang kung anong misteryo o kababalaghan na bumabalot. Alam mo ba na isang makasaysayang junk o isang Chinese ship noong unang panahon ang lumubog sa katubigan ng ating bansa? Tinawag itong Lena at ito ay lumubog mga around 1490. Ito ay sa panahon ng Ming Dynasty sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Hongji. Noong 15th century ay ang kasagsagan ng pamamayagpag ng Chinese seafarers sa mga karagatan sa gawing Eastern Hemisphere. Bukod sa Southeast Asia ay nagsusupply sila ng mga gamit at produkto at nakikipagkalakalan din sa gawing gitnang silangan at Africa. At noong 1405, ang emperador ng China na si Yongli ay nag-launch ng mga maritime expeditions. Samantala ang barkong Lena matapos mag-load ng mga ceramics at ng iba pang mga bagay tulad ng mga bronze gongs, ng mga bracelet na sinasabing nagmula sa iba't ibang bahagi ng China, partikular sa Zhengzhou, Longquan at sa Guangdong, ay nilisan ng port ng Zhejiang o Fujian. Nakarating ang barko sa Malay Peninsula at sa Sumatra, kung saan dito muling nagkarga ng mga tanso. At ang sunod na destinasyon naman ay ang ating bansa na. Kaya nga lang nang dahil sa malakas na bagyo ay napinsala ang junk ng mga Chinese at tuluyan itong lumubog sa katubigan nga ng Pilipinas. Natagpuan nitong nakahimlay sa timog silangan ng Palawan na nasa 2,000 nautical miles o 3,700 kilometers lang ang layo mula sa port ng Malacca Straits. Ang wreckage ng nasabing barko ay natagpuan noong 1997 ni Frank Codjo sa pakikipagtulungan ng National Museum of the Philippines. At sa pag-aaral sa nasabing shipwreck ay nakumpirma nga na lumubog nga ito ng dahil sa malakas na bagyo. At syempre ang pagkakatuklas nito ay malaking bagay sa kasaysayan dahil nga sa dami ng mga produkto at mga kagamitan na na-recover dito. Kabilang dito ang pamosong elephant dish na sinasabing isa sa dalawang natitira na lamang na nag-i-exist sa buong mundo. At ito nga ay sinasabing nagmula pa sa Ming Dynasty. Alam mo ba na ang Casa Gorordo ay isa sa mga historical landmark sa Cebu dito sa ating bansa? Ang bahay na ito ay pinatayo ni Alejandro Reynes y Rosales noong 19th century. Ito ay orihinal na dalawang palapag na bahay. At noong 1863 ay binili ito ng isang mangangalakal na nagngangalang Juan Isidro de Gorordo. At sa pagitan ng mga taong 1863 hanggang 1979 ay 4 na henerasyon ng pamilya ng mga Gorordo ang nanirahan dito. At isa dito ay ang unang naging bishop ng Cebu na si Juan Gorordo. Ang bahay na ito ay yari sa mga bloke ng coral stones, terracotta style na bubungan, sahig na yari sa mulabe at ang mga malalaking bintana na gawa naman sa kapis
At masasabi niyang isa itong tipikal na bahay na bato na naitayo sa panahon ng mga Kastila. At noong 1980, ang bahay ay binili ng Ramon Aboitiz Foundation Incorporated at ito ay isinailalim sa Cultural Heritage Program. Idinaan ito sa isang renovasyon at pagsasaayos at noong 1983 ay binuksan ito sa publiko bilang isang museo. Idineklara ito ng National Historical Commission of the Philippines na isang National Historical Landmark noong 1991. At sa panahon nga natin sa ngayon, ang museo ay nag-i-exhibit ng kultura ng ating bansa na mula 19th century hanggang early 20th century. Ang Casa Gorordo ay matatagpuan sa number 35 Lopez Haina Street, Barangay Parian, Cebu City. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.